Hi everyone, I'm Engineer Walvis Puras, your Pampanga Property Guide here at Highview Haciendas. So ngayon, andito tayo ngayon sa Highview Haciendas located along Magbalak at Magalang Road, Barangay Santo Rosario, Magalang, Pampanga. So very near to, nasa 11 kilometers away to Clark International Airport. 20 minutes drive lang po tayo pag papunta tayo ng airport. And ngayon, we will explore, we will go inside the Highview Haciendas. So titingnan natin kung ano na po yung progress ng site development and ilan na po yung inventory, yung pricing natin, and let's check the house construction, kung paano po siya nag-work, ano po yung gamit natin na construction method inside, and I will discuss also po yung babayaran natin once na nakapag-move in na tayo dito sa Highview Haciendas. So tara, samahan niyo ako. Let's do the tour inside. Let's go. Yan po yung main gate natin going inside the Highview Haciendas. From the main road, main highway, nasa 500 meters away tayo dun sa pinaka site development. So tara, let's do the tour. Pasukin natin tong Highview Haciendas. And if you are not a homeowner here, so nangangailangan sila ng ID dito. So guys, andito na tayo ngayon sa phase 4 ng Highview Haciendas. So we'll do the vlog kung ilan po yung update dito. So kung ilan na po yung inventory natin. We'll check po dito yung mga inventory. And dito, this is a block number 1. So block number 1 to, may mga ilang inventory pa tayong naiwan dito. Then ito po yung ano natin, boundary ng phase 3. So ito yung phase 3 area natin na may community na dyan, sold out na sila. And dito naman yung community ng phase 4. So more on, ang community natin dito sa phase 3 area is more on the virtual assistance or yung mga work from home ang setup. And dito naman sa phase 4 area natin, mostly OFW, ang majority actually ng data natin dito. And dito sa block number 16, ito yung mga last na maiko-construct kasi by phase po yung construction natin. Ito po yung mga huling i-construct. So number 16, so tatlong block lang po yung ano natin, naiwan sa 82 square meter lot area. Ito po yung mga malalaking cuts natin na area, which is the 82, the block number 16, block number 15 dito sa may Blow J, corner Zamora Street, Blow J Street. Ito po yung block number 15 natin. And the other one is the block number 14. So itong block number 14 natin, malapit-lapit na rin tong i-construct kasi andito na tayo sa may block number 1. So itong block number 1 natin, may mga na-layout na dyan, which is will be open soon. So 10 unit na po yung naka-layout dyan sa block number 1 natin. And dito sa block 1, after this construction, and doon sa kabilang area, fronting the perimeter area, magkakaroon po tayo dyan ng shop house, which is a 2-story townhouse na ang
nasa baba is more on the provision for commercial. So pwede tayong magbenta once na nakapag ano tayo diyan, nakakuha tayo ng unit natin sa may shop house natin. 8 unit po yung i-open diyan, and yun po yung ano natin. And dito, so ang next natin na i-open by next month. So possible next month na po yung opening natin dito, which is the block number 6. So ito yung perimeter unit natin, block number 6. Last 8 unit na po tayo, which is ito dudugtong na po yun sa may phase 3 area. So kung napapansin niyo, may mga Toy Story duplex tayo doon sa may phase 3. Dito sa phase 4, hindi na po tayo nag-construct ng mga Toy Story. So, more on bungalow house tayo dito sa may phase 3, phase 4 area. So, ito po yung mga next to open by July. And ang ano nila dito is walang unit na lang. Then this is a 80 square meter lot area. So 80 square meter lot area itong ano natin, bungalow house natin. Mas wide siya dito sa area nito na parking area. So ganito po yung magiging ano natin, turnover units natin. So na-clearing na po siya, ready for the turnover na itong mga unit natin dito sa phase 4 area. Lahat po yan, ganito po yung finish natin, fully finished. And with vinyl tile inside, partition. So mamaya pasukin natin. So more on the ano muna tayo, site development tayo. So lahat to is nalinisan na siya. So ready for the turnover na po yung unit natin dito. And this is our ongoing site development natin. Block number 13. So sa block number 13 natin is sold na po siya. Kaka-open lang to actually nung May 28. But na-sold agad to ng within 2 to 3 weeks. So we are waiting na lang po tayo once na may mga nag-reopen dun sa mga nag-reserve by this month, and by next month kung sakaling nagbago yung isip, yun lang po yung magiging chance natin na makakuha ulit by next month, by July, kung may nag-reopen, hindi na nag-proceed after the reservation. So yun na lang po yung chance natin na maka-avail dito sa block number 13. And the price natin ngayon na is nasa 2 million and above. And every block po tayo, for example in this block, iba na po yung magiging price natin pagdating natin dito sa block number 14. So ganun po yung pricing natin dito sa Highview Haciendas. And ito po, ongoing ano na sila, construction. Then next to construct is yung sa block number 1. So yun po yung i-open natin after the block 6. Then we will go to block number 1. And paano yung method ng construction natin dito? So we'll start with the layout. So i-layout natin siya. We have a potting. So tie beam kung tawagin natin itong nilagay nila. So ganito siya. Then may mga corrugated bar. So which is number 12 po yung ginagamit nating bar dito. And naka-layout na rin po yung for the plumbing natin and yung mga sanitary pipes. So naka-layout na lahat dyan. And dito yung magiging ano natin, piping system natin. Dito dadaan. Going to the septic tank here. So andito na area yung septic tank natin with a 3 chamber. So let's check kung may madaanan tayo na ongoing na ginagawa para ma-discuss ko kung paano po yung process ng septic tank natin. And after the layout, so yun po, lalagyan na natin ng mga corrugated bar.
So yun po yung process natin with the corrugated bar. And habang lagyan natin yan, so meron na din po yan mga electrical pipe. So naka-embed po yung electrical pipe natin, yung mga water line natin, naka-embed na po dyan bago natin lagyan ng aluminum form. So we are call this process, sa iba is cast in place, or we can call it another one is yung with the aluminum forms. So yan po yung ano natin, construction galing sa Korean technology. And mostly of all of the construction ngayon, ito na po yung ginagamit natin. So ito na po yung block 13 natin. And let's do the check the other block. Kasi para at least ma-update din po yung mga ano natin, client natin, OFW. So tingnan lang natin yung mga other block dito. So updating lang po tayo sa mga clients din natin. So for this vlog, especially sa mga OFW clients natin na naghihintay ng update kung ano na po yung development sa investment nila here at Highview Haciendas. So guarantee naman na tatapusin po itong project na to, and mabilis lang po yung project selling kasi dito sa area natin. So dito, ito na yung halos kabuuan. So halos tapos na yung structural layout, concrete ng ano natin, block number 13. So let's check naman itong sa block number 12. So yung mga client here na naghihintay ng update sa block number 12. So after the layout, then may mga bubong na po yan. So sinusunod na po yung pagbububong. Ganun po yung process natin. After ng ano yan, within 2 to 3 weeks, malalagyan na po ng bubong yan. And dito nga po, mayroon na tayong mga ongoing na concrete na yung loob. So with the concrete, and nagli-layout na rin po yung septic tank natin. So yan po yung septic tank layout natin. So let's check, baka may mga ano dito. So ito may partition na. So it depends on our payment terms. So lalo yung mga cash payment natin, they will be priority. And yung mga malapit na po sa financing options natin. Then ito po yung septic tank natin. So the septic tank will be 3 chamber. So ito yung maging ano natin from the biggest one, yung unang chamber natin, yung mas malaki, dahil iyan po yung pinaka first stage na pagbabagsakan ng mga sludge or yung mga sediment natin na galing po ng toilet. And it will be overflow dito sa pangalawang chamber, and mayroon pong overflow yan pagdating dito sa third chamber. Let's check, baka may mahanap tayong medyo patapos na. So may natapos na dito. Ayun. So ganito yung flow nung maging ano natin, chambers natin dito. So dito yung pipe natin, so magdi-discharge from our toilet area, so loob, and magkakaroon dito, ipapatong yung ano dyan, pipe dyan sa ibabaw ng hollow blocks na yan. Then it will be overflow here. So pagka habang tumataas yan, it will be overflow going to this side. So ito yung second chamber natin, and mostly dyan is konting sludge na lang. Unlike dito sa unang ano natin, lahat po ng sludge or mga waste natin is napupunta rito. Then it will be overflow kasi yung mga sediment naman, it will
maiiwan sila sa pinakababa at yung water will be at the top. So yun po yung mag-overflow going to our second stage. Then the third stage is dito na. Then after that is magkakaroon po tayo ng overflow dito going to the drainage area. And advice na magpasipon po tayo ng at least 3 years to 5 years yung preventive measure natin para at least maiwasan natin yung backflow inside our toilet area. Then dito lagi. Then before the construction, always ask the maintenance or the construction team. For example, we'll get the contractor outside. Magtanong po tayo sa mga nagko-construct dito sa loob or sa office mismo kung saan po ilalagay yung clean out natin. Kasi once na sinemento nyo lahat tong parking area nyo, baka once na nag-preventive maintenance kayo, nagkaroon ng problema yung CR natin, hindi na natin mahahanap kung saan tayo magsasipon dahil sarado na po. Although may mga manhole yan na provision na pwede nating lagyan ng provision for the clean out para for the maintenance. So dito tayo, ikot na tayo dito sa mga perimeter area. So andito ulit ako sa perimeter area. And dito, this perimeter area, ito po yung mga ano natin, afternoon sun. So, para at least may idea tayo kung saan po yung location. So, may mga iba kasi na gusto nila morning sun. The other one is gusto nila is afternoon sun. So, it depends on our requirements din kasi. So, yan po, malinis na po yung ano natin, mga unit. So lahat po ng client natin nakuha dito sa perimeter area. And dito na po, ready for turnover na tong mga unit natin. And dito naman is our block number 12 pa rin to. So ito yung number 12 natin. And may mga clients tayo dito from Canada. I-update lang natin sila yung mga unit nila dito sa block number 12. So ang starting ng bilang natin sa block number 12, ang pag ganitong oras is ang araw natin is nandoon na po. So parang break even to, morning and afternoon, nasa gitna ng kalsada po yung init natin dito. So in this area, ito po yung count natin, which is this is lot number 13, 11, 9, then yun po yung ano natin, 7, 5, 3, and 1. So ito po yung unit. Let's say this is unit block 12, lot 5. Ongoing na po yung pag-layout nila ng mga pipe dito. So may septic tank na. So ganito po yung sanitary layout natin pagdating sa piping. So nili-layout na natin yan. So as I mentioned kanina kung paano po yung process ng sanitary pipe natin. Then from the toilet area, so yun po yung ano natin, pwede tayo mag-ano doon, for example doon sa kitchen area, gusto nating i-concrete doon, mayroon doon na area na clean out. So para at least ma-maintain natin yon, dugtungan lang po natin yon pagka nagpa-construct tayo doon, then will be put clean out para at least pagdating sa maintenance or pagka nagkaroon ng clog yung plumbing natin is madali lang po siyang ma-repair. And yun nga po, we have a sanitary pipe and the drainage pipe. So yung dito sa right side, siya po yung sanitary pipe natin or solid pipe na galing sa toilet area. So babagsak po yan sa septic tank natin. And this one, yung nakalabas na pipe from our septic tank, yan po yung more on water lang tayo dyan. Storm drain,
water drains lang po yan na walang kasamang other sediment. So ganun po yung process natin. Then they will go to our drainage system. So yun po yung flow of our sanitary pipe dito sa construction natin sa Highview Haciendas. And we'll do update. So ito 11. So black 11, nasa ano na rin sila, waiting ng painting na po yung process natin dyan. And doon sa area natin, mas lalo doon sa area ng block number 1 ay block 2, 3, 4, 5, 6, may community na po tayo doon. And ito po is block number 2. So itong block number 2, we have our secondary road here. Ito po yung Zamora Street natin. So Zamora Street, ito po yung Zamora Street. And our main road here. So pag sinabi nating Zamora Street is sila po yung mga Morning Sun na unit. So this is Morning Sun unit. Yun po yung other ano natin dito. It's Morning Sun sila pagka sinabing Zamora Street. And dito naman we'll go to the main road. So puntahan natin yung main road area. So block 1 sold out na po tayo dito sa block 1. So ito kung titingnan natin ito kasi mga spot cash, that's why they will be a priority. And dito yung main road natin. So kita ko lang. Then ito yan, halos katatapos lang ng clearing natin dito sa Kabuuan. Yan po yung truck ng developer natin. Nilinis na lang po yung mga ano natin. And dito yung area ng block 1. So ito yung mga sold na po sila. Most of the client also here is spot cash, but yun nga po, kahit na nag-spot cash tayo, hintayin po natin yung 12 months dahil halos karamihan po na client ka natin dito is OFW, and na prepare nila is bayaran na po siya in full. And this one, so ito na po yung ano, bigyan ko pa yung update with this client na nag-request ng 1 bedroom. So ongoing na yung painting nila. Most of this is spot cash kasi we are requiring na full cash payment yung babayaran pagka nag-request tayo ng 1 bedroom, because for the safety or kumbaga ano rin ng developer, kasi for example we are on the financing term pero hindi natin tinuloy and 1 bedroom lang siya na kinonstruct and tinurn over sa'yo, then suddenly you can change your mind na hindi mo na siya tinuloy and medyo mahirapan tayong mabenta doon sa standard ano natin. So for the clients na nasa OFW, so andito na po yung perimeter unit natin, block number 17. So nasa main road tayo, nasa 500 meters walk going to main road along Mabalacat Magalang Road. And ito yung ano natin, Monreal. Ito na po yung update ng mga cash payment natin na ito, malaki yung location niya dahil nasa 104 square meter lot area to, and we have standard 32 square meter floor area naman. And yan na po, 1 bedroom. Silipin natin dito kung paano yung layout ng 1 bedroom. So ito, may mga ano na tayo, tapos na po yung wall by the perimeter wall. And ito po yung sample for the 1 bedroom. So ito po yung 1 bedroom. So malaki siya kung kinumbert mo kasi ano naman sila,
for the retirement home. Magkakapatid to na nag-request 3 unit na 1 bedroom. So ongoing na yung painting ng mga units. So even this one, lot number 4. So lot number 5 ng block 17 is ongoing na rin po yung partition. So lahat to itatapusin naman na to, nandito na yung area. And with the partition na may perimeter fence na sila. So ito yung block 17, malinis na po yung ano natin. Then ang kagandahan sa location na to is wide yung ano dahil nasa main road tayo. And itong area na to, ito po yung ano na natin, park natin. So more on the green, ano na to, ila-landscape na lang to ng developer. So kaya ito may mga tanim na po para maging lilim. So ang privilege naman dito sa block number 17 is yung for example, you have visitors, may mga ano ka na dyan, yung parking hindi masyadong hassles para sa visitors natin dahil for us na tong area na to. So kaya ang bilis na ubos tong block 17 na to. And ito na po yung mga updates. So halos lahat naman na with the partition, with the ano na siya, perimeter fence na sila sa likod. And may mga tapos na unit. So may mga client tayo dito from Hawaii. So may mga unit sila dito, Hawaii, then New Jersey, Europe. So ito na po yung unit natin sa perimeter unit area ng block 17. And we have also a local also. So mix pa rin pero majority pa rin talaga yung OFW clients natin dito sa Highview Haciendas. And dito almost ano na to, hinihintay na lang na magkaroon ng tiles para ma-turn over yung mga unit dito. And once na natapos naman yung DP natin and nakapag full payment na tayo within that 12 months, just wait for ano. Sa ngayon kasi nabubulunan po talaga yung construction natin dahil marami po nag cash payment, and yun po yung ano natin. Then ito po yung court natin, basketball court natin for the phase 4. So ito po yung phase 4 basketball court. So every phase naman po meron tayong basketball court. Then ito yung unit ng isa sa from Hong Kong naman to. So dahil yung anak niya mahilig sa basketball, kaya mas pinili niya yung harap talaga ng basketball court. So from ano naman to, sa Hong Kong nag-work, and kababayan ko from Pangasinan. And this is another home na yung kapatid niya is andito inside na Highview Haciendas na po. And ito na yung community natin. So yung ito, yung mga nalinisan na dito is waiting na lang po tayo ng turnover. Yung mga iba dito na turnover na actually. And mayroon na rin tayo ditong mga homeowner. So with our homeowner na rin dito. So ikutin lang natin tong community. Harapis maikot na natin lahat. And ma-check natin, makapag ano tayo ng idea, ano po yung gagawin natin na gate natin. So may mga sample na tayo dito. So like this. So ang ginawa niya is sliding gate. Ang kagandahan ng sliding gate kasi is to minimize yung space. Pagka pumasok ka,
ang area is mas maano mo siya. Hello ma'am. So yan. Hi sir. Yan. So may mga community na tayo dito sa area natin. So sila po yung client natin nakakuha ng corner unit here at Highview Haciendas. Yan. Ito na po yung ano natin, Samurai Street natin. And dito may community na rin tayo dito. So ito. Yan, community yan. Halos mayroon na pong nakatira dyan na turnover. Yung iba dahil OFW na sa abroad, andyan pa. Kumbaga pinapamanage na lang po nila yung property nila. Then we are open also to manage your property here. So if you want na hindi nyo pa siya titirahan, just we will continue our service na ipa-rent nyo. And kung gusto nyo ng trusted na magbabantay ng property, and just contact us. So yan po, more on block number 2 ito. And for turnover. And na to, yan. So waiting na lang po tayo. Malinis na po yung area natin. So yan, may mga nagpapakonstruct pa siya. Yan. So dito sa community you can jog every afternoon. Pwede kang mag-jogging dito sa community natin. Safe yung mga ano natin, even the kids are safe. So dito tingnan natin yung mga tapos na. So I highly recommend pagka for example dito tayo sa mga inner na natitirang block number 14, 15, 16. So mas maganda po na piliin natin yung mga inner unit compare sa nth unit. So nth unit is nasa 79 square meter lot area. May offset tayo dyan sa gilid na 50 centimeter, which is mas lilit pa yung ano natin dito. Yung walkway natin dito sa side, nasa estimate 1.5 na lang yung magiging ano nyo dyan, walkway nyo sa gilid. And kasya naman actually yung sedan dyan. And medyo hirap lang ang maniobra once na dun sa ano natin. So dito from your angle kasi dito ka mag-ano. Kasya naman actually. Pero tingnan naman natin tong 82 square meter lot area. So ito yung bukas na. And to compare kung gaano kalaki yung 82 versus the corner unit na 79 square meter lot area. So kung dito sa 82 square meter lot area, mapapansin natin mas malawak dito yung sa side natin na going to service area. And nasa 2 meters, approximate 2 meters to 2.2 yung ano nito, wide nito. And mas malawak yung parking kasi pag nagparking ka dito, may space ka pa na 1 meter. Hindi siya sasagad. Kumbaga, hindi ipit. Na kung may mga dala kang groceries, hindi siya ipit. And dito, provision for your bedroom, another bedroom, or sa iba, usually dahil mag-isa lang sila or they are, family, ginagawa na nila tong open area para at least may mahingaan naman, ventilation. Pwede kang magtanim dyan or gawin mo siyang pocket garden na lagyan mo siya ng table para makapagkape ka. And dito yung going to your service area. So dito sa likod may nakita tayong siwang dahil may ano yan, property line. So ito yung property line nitong unit na to. And the other one, so hindi tayo pwedeng magtik-tik dito sa property line ng kabilang unit. So we need to magdo-double wall tayo dyan.
And ito na po yung ano natin. Ito po yung magiging standard natin. Standard turnover po itong ganito na may dalawang rooms with ano dito, sink. May cabinet na rin po yan. Then yung toilet natin. So complete accessories po yan. So, yan po. Halos yan. Yung mga numbers na yan is with ano na yan, turnover na yan. So, waiting na rin sila. Karamihan, pag na-turnover na ganito, by December or January. So, tinitirahan na nila yan. So, I think parang pamanhiin ata yun na kailangan before pumasok yung next year, nakatira ka na sa bahay mo. So, yun. Ano natin? Dito sa Highview Haciendas. And yan po. May mga development na tayo dito sa area. So, yun po yung magiging community pag nandito na tayo sa area. So, in terms of ano naman po, transportation, may mga transportation tayo outside the gate. Pwede tayong kontakin, pwede natin kontakin yung security to para tumawag ng tricycle outside and i-pick up tayo dito sa Phase 4 area. Ganun po ka-convenient dito sa Highview Haciendas. May coordination tayo, may GC rin tayo. For example, you are in the Phase 4 or Phase 3. We have a group chat na dedicated for the Phase 4 and andun po yung security natin. For the ECS communication in terms of the emergency, may mga kaduda-duda na pwede nyo i-concern agad sa security. Then every hour naman may roving po tayo ng security. And I will discuss na rin yung natin, move in. So paano yung move in natin dito? Okay. So yon, naka-purchase na tayo ng unit natin. We purchase inner unit for 82 square meter lot area and complete na siya, na turnover na, and we have three financing options. We have our in-house. So sa mga OFW, karamihan talaga in-house dahil ayaw na nila ng hassle for the process. So we have also a bank and Pag-ibig. So mostly dito sa Pilipinas, yung mga local natin, they are using the Pag-ibig dahil they are employed here. And once na okay na yun, nakapag-loan take out na, ito ngayon yung natin, process natin for move-in. So ano yung mga kailangan nating i-prepare for the move-in. So sabi natin, tapos na tayo sa gastos, tapos na tayo, nag-start na tayo ng monthly amortization. So suddenly, ito yung babayaran pala. So yun po, medyo nabibigla po yung mga other homeowners na if this is not discussed to you by your agent, parang additional in your part. So we need to lang naman, malit lang naman yung natin dito, HOA fees natin, we have 4 pesos per square meter. For example, we have 82 square meter lot area. So ang magiging natin doon is 328 pesos a month. So yun po yung babayaran natin for the HOA fees. So monthly yon, 328 yung babayaran natin. And sa move-in natin, kailangan nating bayaran yung 1 year. So which is nasa 4,000 plus yung babayaran natin for 1 year. And doon sa membership natin, HOA fee, one-time membership, we have 1,000. So let's say 5,000 na yung babayaran natin sa HOA. So for the 1 year. Yung 1 year na binayaran natin na
3,900 na for the move in para makapag-move in tayo is ano na po 'yun. Consumable na po 'yun. Once na naubos niyo 'yon for the next year, for example, next year is okay na, tapos na kayo. Then doon tayo mag-start magbayad ng monthly. So yung monthly natin is 328 na lang ang babayaran natin for the monthly. And other one, so we are requiring to pay the fire extinguisher. So this is mandated by the Bureau of Fire based on the fire code. So yun po yung ano natin, we have 2,400 naman po yung babayaran natin for the fire extinguisher. Kaya total of 7,400 yung magiging babayaran natin pagdating sa move-in, bago tayo makapag-move-in dito sa Highview Haciendas. Then, pag yun, nakasittle na tayo doon, then we want to improve our unit. Kung baga, nandun na tayo sa house improvement. Nakapagbayad na tayo ng move-in fees, then gusto natin i-layout, pagandahin, lagyan ng mga gamit yung bahay natin. So, just go to our office kung saan tayo nagbayad ng reservation or saan po tayo nagbayad ng move-in fee, then we will get a permit. So bibigyan na tayo ng permit basta nakapagbayad na tayo ng move-in fees. So ano po yung requirements for the permit? For example, magpapa-construct tayo. So we need to provide a plan. So kahit na sketch lang po yan. So may sa turnover documents naman, mayroon na tayong mga guide doon, may mga floor plans, mga type of gates na pwedeng yung gayahin na propose po ng Highview Haciendas. But for example, you have your own design and gusto niyo po siyang pagandahin and may mga other improvement kayo sa outside, like example, you want to improve your dito sa gate and fence. So for example, nagpa-gate and fence kayo, so may mga ano tayo dyan, design tayo dyan na allowed, and for sa mga gusto nating design, for example, we want yung kakaiba yung design natin, we need to be approved by the construction management. So ipapa-approve natin yan, mag-submit tayo ng drawing, then once na approve na siya, kasi yung construction ban natin is 20,000 and refundable po siya. Then pag okay siya, approve siya, napirmahan na yung design natin, then implement na natin for the improvement, and wala kayong na-violate, it will be returned in full po yung 20,000. So yun po yung ano natin sa construction ban. So pag may mga other questions tayo, comment on this vlog, or pagka you need the update or the inventory, the price. So ang pricing natin dito is start na po tayo ng 2 million and above, kasi ang nasa license to sell natin is pinaka-maximum na po yung 2.5 million. So yung mga nauna naka-avail at na ano pa nila yung medyo mababang price, so mabilis lang po sila compare sa atin na nagdi-decide pa lang, nag-iisip pa lang na makabili ng unit dito sa Highview Haciendas. So if you want to know more about the details of Highview Haciendas, so I'm Engineer Roel Bisbaras, your Pampanga Property Guide. Just comment down below pag gusto nyong update, or if you want to take a process kung paano mag-reserve dito, and kung paano yung pag-aano natin, update kung nakapag-open na po tayo ng inventory, don't hesitate na i-contact lang po ako, or just comment below on this vlog para at least mabigyan natin tayo ng inventory. So sa ngayon wala pa tayong inventory, but you can comment me for the advance na inventory. Masabi ko sa inyo kung saan yung location, makapagbigay ako sa inyo ng property insights, so yung location and recommendations. Then
you can contact me on my number 0966-87777-435. So available po yun through Viber, WhatsApp, Telegram, then SMS call. So by the way, I'm in Jerwell. See you here at Hybe Haciendas. So see you